Maligayang pagbabalik, pag-uusapan natin ngayon si Casimero. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Maugong po ang bali-balita sa ngayon na di umano ay magkakaroon na ng promoter itong si former 3-Division World Champion John Riel Casimero. Naungkat ang umanay banayan sa pagitan ng dating cutman ni John Riel na si Stephen Lunas at ng kapatid nito na si Jason Casimero dahil daw sa maling mga payo ni Stephen Lunas na humantong sa pagtamlay ng boxing career ni Cuadro Alas. Ibinunyag ng staff ng MP Promotions na si Mark Lantayaw o mas kilala bilang Silver Voice na nagpaplano daw si Casimero na bumalik sa MP Promotions. O si Jason, bakit maghugas kamay? Yes, I heard that. Nagsisisihan na daw sila ni Lunas. I don't know kung sumasagot si Lunas, pero parang biniblame na lang ni Jason lahat daw kaya daw sila umalis sa MP Promotions dahil sa udyok ni Lunas. O, yun daw ang sinisisi niya na ngayon si Lunas na si Lunas daw ang may pakanan ng lahat. But I doubt it. Siyempre, meron niya kinalaman din sa kanya, sa kapatid niya, di ba? Kung makabalik po si Cuadro Alas sa MP, posible pa makalaban niya si Noe. Why not? Kung makakabalik ka at si Sir Sean, alam niyo ganun kalakas si Sir Sean, eh lahat halos po ng kalaban ni Inoue, hawak ni Sir Sean eh. Tama mali? From ano ba? Itong Stephen Colton, hawak ni Sir Sean. Marlon Tapales, hawak ni Sir Sean. Sino po ba yung mga hawak ni Sir Sean? Si Duheng, hawak ni Sir Sean. So, yung promotions ni Inoue, business partner ni Sir Sean, hindi malayo mangyari. Yung Sir Marco to lang nakasama kanila Jonas Jordan, hindi ba talaga tingin ng mga Benefactor talagang nagpapasa ng big time ang din ang hindi naman sa mga cash. Salamat idol ko si Mark. Yun naman, kahit naman kasama kami ni Casimero, di ba? Tawag nga sa amin noon, the 18. Kaya nga yun yung kinaingitan din ni Jason. Kasi gusto niya, silang dalawa ng kapatid niya yung mag-click. Eh wala, hindi talaga gano'n. Diba may Santiago sayang talaga yung talent ni Casimero, si Jason lang talaga manila. Exactly. Napanood ko live ni Jason about ni Lunas. Yes, nakarating sa akin yun. Na nag-uugas kamay daw si Jason and now blaming lahat ng nangyari kay Stephen Lunas. So, yun lang. Pagka ganun mga kaibigan, eh alam na ni Jason na nanganganin na siya. Wala talagang hindi siya, wala man lang, di ba? Wala man lang pagtanggap ng responsibilidad. O yan, amin ko nagkamali ako. Walang ganun si Jason, di ba? Sana man lang aminin mo, Jason. Di ba? Na kayong lahat ang may kasalanan dyan. Hindi hugas kamay ka. Patuwang kita eh. Ayon kay Lantayaw, bukas naman umano ang pinto ng MP Promotions, lalong-lalo na ang presidente nito na si Sean Gibbons, basta sumang-ayon lang daw sa ilang kondisyon nitong si Casimero. Isa umano sa mga kondisyon nito ay ang paghingi ng sorry ng personal ni Cuadro Alas kay Gibbons. Kabilang din sa kondisyon ay dapat hindi na daw isali sa Team Casimero ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason. Dagdag pa ni Lantayaw na hindi na umano bago ang pagbabalik promotion ni Casimero dahil nagawa na din daw niya ito dati pa. Di ba? Sani Almasan, wala na iyak na Jason, huwag nyo na pagbigyan matapos niya sabihin kay Sir Sean na white ko. Ano naman kasi, Sani Almasan, tatanggapin ni Sir Sean si John Riel, pero wala si Jason. Yun po ang kondisyon. So kung kaya yun ni John Riel na bumalik sa MP Promotions without his brother, I think 100% possible. Nakakalaban niya pa si Inoue. Di ba? O, John Riel, alam ko nanonood ka. Jason, alam ko nanonood ka. Nasasaktan ka na. Korea, ba't ikaw Sir SB, opinion mo, gusto mo ba makasama ulit si QA sa buhay? Sa buhay mo talaga? Again, wala po natin, di ba, pangunahan ng mga bagay-bagay. Kung mag-reach out siya, gawin niya. And let's see, let's cross the bridge when we get there, di ba? So yun, grabe boy. Kung matatawa na siya, tapos mag-reach out siya, tapos mag-apologize siya, sino ba naman tayo para hindi tayo, di ba? Sino makapagsasabi? But you know, the football na ba si Otol? I think so. Kaya po yan nagpo-post ng mga ganyan. Bagger yan, Sir Mike. Club Gaming, Tobos SB, the Prodigal Boxer. Hindi naman ito yung first time niya ginawa niya. Nung matalo po siya kay Jonas, umalis na siya noon. Bumalik lang siya 2019. Paulit-ulit ako dyan. Di ba, natalo siya ni Jonas Sultan. Pagkatapos po nun, umalis siya kay Sir Sean for 9 months. Umirma siya sa kung sino-sino. Tapos, nung bumalik siya sa amin, kinasuhan siya nung pinirmahan niya. Si Sir Sean yung nag-ayos nun. Di ba? Tapos, nung bumalik siya, naging champion siya si same year nung tinalo niya si Tete. O tapos, nung naging world champion na naman, after Rigo, umalis na naman. Paliwanag ni Lantayaw na ang mga vloggers daw na nakapaligid kay Casimero ang isa sa mga dahilan ng pagkasira ng karera nito. Pahayag pa ni Lantayaw na kapag mga profesional daw kasi ang may hawak kay Cuadro Alas ay nagiging maganda ang kondisyon at takbo ng karera nito. Erwin Paulino, Idol SB, malakas naman din si Alas, lalo nung nasa MP siya. Yun yung tip ng prime niya. Sinayang lang ng mga kapatid, yes po. Del, sayang talent ni US nila ng kapatid. Vlogger wannabe, yes. Kaya yung mga kasama niya dyan ng mga puro vlogger, tapos gustong pag-manage ng boxer, promoter na to, manager na to. So, tingnan mo hanggang ngayon, di ba? Yung isa, nilalayasan ng boxer, nilalayasan ng trainer.
Hindi kasi, di ba? Hindi kasi porket nakita nyo ganyan, kaya nyo natin gawin, hindi ganyan. Gabriel Hosto, okay lang yung professional ang mga taga-MP, walang masamang pinapay negosyo. Yeah, gano'n naman si Sir Chan, hindi siya nagawa ng practice. Pinanood ko, nila video ni Lunas, naniningil daw si Lunas lahat, ginagawa niya kay Kangkong. Well, I heard that. Opo, yung naniningil na daw siya ng nagastos niya kay Kangkong. Tapos, yun daw yung dahilan kung ba't siya inalis. So, problema na nila yan kung nagkasiraman sila, ay wala akong pakidun. Di ba? Si John Red, nung si Sir Memo yung nag-train sa kanya, umiiyak sa pagod na yan. Yung talagang, ayoko na, no more Memo. No more, I'm done, finito, finish. No, we still got a couple more cents. Ganun yan si Sir Memo. Barangay promoter, yes. John James at Bingo Lelo. Erwin Pauline, si Alas, idol ko dati. Sa sobrang ganda ng tandem yung idol sa US. Yeah, ganun kasi yan guys. Pagka naman hawak siya ng mga professionals, may capability siya to be on his tip-top shape. Pagka sila lang nila Jason, yun yung malabo. Wala kasi, hindi kasi porket marunong kang umawak ng meats, di ba? Pati yung nutrition, yung condition, alam mo nang gawin. May science yun eh. Lalo na ngayon sa mainstream boxing, scientific na yung approach, di ba? Kinumpirma din nilang Tayaw na kapag bumalik daw si Casimero sa MP Promotions ay 90% daw ang posibilidad na makakalaban nito si 4 Division World Champion at 2 Division Undisputed World Champion Naoya Inoue. Sinabi pa nilang Tayaw na malaking bagay umano ito kay Casimero dahil parang tumama na din daw ito sa loto sa laki ng kikitain nito kapag nakalaban na ang tinaguriang halimaw ng Japan. Iginiit nilang Tayaw na ang tamang paraan umano para makalaban si Inoue ay hindi ang bastasin ito sa social media kundi ang magkaroon ng maayos sa pag-uusap sa kampo ng Hapon sa pamamagitan ng maimpluwensyang promoter. That's why, kung babalik siya sa inyo, makakalaban niya si Inoue. 90%, yes. Lalo pag si Senshan. Diba? Who knows? Depende kung anong mubang gagawin niya. Kaya nga sinasabi ko okay, nakarating sa amin na gusto niya na mag-reach out. So hanggat wala namang nangyayaring gano'n, mananatiling bali-balita lang yan. Pero kapag nag-reach out talaga siya, diba? Kahit gumamit siya ng tao para makausap ko si Sir Shot at magmanik ng luhod, humingi ng tawad, diba? Let's take it from there kung gawin niya talaga yan. Nawawala na sa prime si Alas, di nakakayanin ng discard sa match. Money fight, yun na naman kasi ganito yan. Pag nakalaban mo si Inoue, mababa na 1 million to, ang range yan, 1 million to 3 million US dollars. O kayo na magkwenta sa palitan niya. Di ba yung makalaban mo si Inoue, para ka nang tumama sa loto. Ang range po ng mga purse ng mga nakalaban ni Inoue is from 1 million to 3 million US dollars. Magkano sa peso yun? Di ba? Kahit isang daang laban, hindi nyo nakikitain yun. Yun po yung inahabol niya. Akala po kasi nila Jason, nila Janelle, akala nila through Facebook, through YouTube, ang pag negotiate sa laban. Alam mo, gusto kong kalabanin si Inoue, babastusin ko siya online. Lalo mo siyang hindi makakalaban kapag naman ginawa mo real talk. If you want to fight Naoya Inoue, dapat meron kang influential handler na maayos ang pakikitungo o ang samahan with Naoya Inoue's promoter. Diba? May magandang track record. Dahil yun ang maglalakad sa'yo para maging posible ang laban mo sa dream fight mo kay Inoue. Kapag ikaw, binastos mo ang mga Hapon, binastos mo si Inoue sa social media, lalo mo siyang pinapalayo. Ganun ang mga Hapon ayaw nila ng ayaw nila ng walang modo. Diba? Ayaw nila ng bastos, ng walang respeto sa rules and regulations nila. Imagine guys, naban po siya, automatic ba naman pag-overweight. Pero mas napikon po sa kanya yung JBC nung sinabi niya sa interview na wala siyang pakialam sa mga rules ng timbang-timbang. Doon po napikon sa kanya yung JBC. Sabi ni Sir Liga. Laban, paano yung ginagawa nila kay Sir Sean? Pero mo, kasado na dapat yung laban nila kay Duhaini. Tapos binastos pa ni Jason si Sir Sean, tinawag pang puting aso. O hindi cancel yung kanya kay Duhaini. Ganun din, yung ginagawa niya kay Inoue. Tawagin niya ng kung ano-anong pambabastos si Inoue, mas lalong lalayo. Ganun yun. Kasi kung handle pa rin siya ni Sir Sean. Si Sir Sean, will sit down to know Inoue's handler and then they will talk about business. Ganun makipag-ano sa business kasi yung boxing. Business ang boxing, hindi yung theatrics sa social media. Maghamon kunyari, mag-video ako, babastusin ko si Inoue para makikita siya, labanan niya ako. Hindi ganun yun. Hindi po vlogger si Naoya Inoue. Kaya Jason, ikaw, ito, nagko-content ako, ano na din sa'yo, para warning na din sa'yo, para hindi kami bigla. Kasi pagka makita mo, let's say, di ba, malay mo kung mag-reach out na si Kangkong, tapos, pakita mo, may picture na kami, nag-meet up kami, hindi ka na din mabibigla, Jason, nare-ready lang kita. Sa totoo lang, kaya po, umano na din, tumabang sa kanila sila Inoue dahil sa kakapost ni Jason. Tapos si Jason, nagpapanggap na siya yung kapatid niya. Pero ayaw ni Sir siya nakatrabaho si Jason. Kung tutulungan man namin si Janrel lang. Walang Jason sa picture kasi si Jason yung panggulo eh. Ronald, oo nga po sir, ba't kaya di patigilan ng kapatid niya sa pakialaman ng gusto niya sa huli kasama naman siya pakikinabang pag tumigil siya wala ko. Ay nako, kung payo lang, napakarami na. Kala kasi niya, feeling niya, kasi talino niya si Jose Rizal.